Pulis kami. May dala kaming search warrant para tingnan ang pabrikang to. May nakapag-report sa amin na may nagaganap dito na bilihan na ipinagbabawal na gamot. Naku ma'am, at sir, nagkakamali po yata kayo. Pagawaan lang po ito ng mga plastic kaya imposible po yan sinasabi nyo. Kung walang nakatagong droga dito, hayaan mo silipin ng mga kasamahan kong pulis ang pabrikang ito. Ma'am, wala nga po kayo makikitang droga dito. Nagmamatigas ang taong kausap ni Ana. Hanggang sa sumenyas ito sa mga kasamahan na pasukin ang loob ng pabrika. Akmang gagawa ng masamang kilos ang lalaki nang mabilis na inilabas ni Ana ang kanyang baril. Magrereklamo ka pa? Ayan, basahin mo ang search warrant, baka sakali makaintindi ka. Aniya at humarap sa mga kasamahan. Halughugin niyo na maayos ang pabrikang ito. Kahit sulok, puntahan at silipin niyo. Teka, tama ba itong pinuntahan nating lugar? Sandaling tanong ni Jess ang kanyang lalaking kaibigan. Oo naman, bakit hindi? Ito ang binigay ni Chief na address. Hindi niya tayo lolokohin. At mas lalong hindi niya tayo ilalagay sa panganib. Ano to mga natatakluban? Ma'am, wag. Mga i-deliver po yan bukas. Pwede ba namin makita? Pero ma'am, magagalit pa ang boss namin yan. Pagak na tumawa si Ana. Bakit? Sabi mo wala kayong tinatago, hindi ba? Akmang aapila pa ang kausap niya nang mabilis na hinila ni Ana ang telang nakataklob sa kung anong bagay. At nang makita niya yon, patong-patong na droga ang laman. At kaagad na nagkaroon ng putukan ng baril. Jess, sino yon? Mga kasamahan yata nitong lalaking to. Maganda kayo. Paniguradong marami sila. Ana, tara dito. Hindi siya napigilan ni Jess na hilahin sa isang lugar. Bawat sulok ay may mga nakakalat na bala ng baril. Doon ay napagtanto nila na hindi lang drogang naroon kundi mga illegal na armas. Kaya ba natin sila, Ana? Oo, kakayanin natin sila matalo. Ilang minuto silang nakikipagpalitan ng putok ng baril sa kalaban. Hanggang sa umatras na lamang ang mga kalaban nila. Anong gagawin natin sa mga droga at illegal na armas na to? Hindi to magkakasya sa sasakyan natin. Tumawag ka sa kampo. Sabihin mo magpadala ng ilang sasakyan dito. Dahil may mga nakumpiska tayo. Yes, ma'am. Oh, ikaw Jess, anong tinitignan mo dyan? Grabe. Ang dami ng mga drogang to. Ano kaya pakiramdam kapag nakatikim nito? Pwede mo yan gamitin? Gusto mo subukan? Biro ni Ana, pero hindi niya lubos akalain na seseryosohin yun ni Jess. Talaga? Pwede ba ako makakuha ng isang pakete niyan? Tanga ka ba? Nagbibiro lang ako. Tas ikaw siniseryoso mo naman. Pero pwede naman. Basta, sa loob ka ng kulungan gagamit yan. Napakamot na lang ng ulo si Jess sa sinabi ni Ana. Nang makarating sila sa kampo, mabilis na nag-report si Ana sa hepe nila. Talaga namang hanggang ngayon, hindi ko pa rin maiwasang hindi humanga sa'yo, Ana. Congratulations, tagumpay na naman ang misyon mo. Nagtaka pa kayo, Chief. Wala nga yata sa record ko na may palpak akong misyon, di ba? Malinis pa sa bagong biling papel ang record mo sa akin. Ngumiti naman si Ana. Alam mo yan si Ma'am Ana? Masyadong pabibo kay Chief. Siguro, side chick yan ni Chief, no? Ilan lang ang mga narinig ni Ana makalipas sa naging matagumpay niyang misyon. Seryoso ka? Gumagawa ka ng haka-haka dyan sa isip mo tungkol sa akin? Kung may tanong ka about sa akin ka mismo magtanong. Dahil wala ka makukuhang tamang sagot dyan sa katabi mo. Ma'am Ana, o ano? Sasabihin mo nagkamali ako ng dinig na iniisip yung kabit ako ni Chief. Hindi naman po sa ganun, Ma'am Ana. Napansin lang kasi namin ang pagiging komportable niyo sa isa't isa. Tsaka kung mag-usap kayo. Napabuntong hininga siya at hindi makapaniwala sa sinasabi ng kanyang katrabaho. Ano meron doon? Hindi kasi kayo marunong sumakay sa mga jokes na mga katrabaho niyo. Dinidibdib niyo kasi bawat salita ng mga sinasabi sa inyo. Pasensya na, Ma'am Ana. Mabuti pa, magsanay kayo at ayusin niyo ang trabaho niyo. Pagdating ni Ana sa kanilang bahay, narinig niya ang iyak ng kanyang ina
Dali-dali niyang hinanap ang kanyang ina at nakita ito sa loob ng kwarto. Nay, ano nangyayari? Bakit po kayo umiiyak? Anak, nahihirapan ako huminga. Teka, Nay, sandali lang ha. Mabilis ang naging kilos ni Ana habang kinukuha ang mahahalagang gamit ng kanyang ina. Tara, Nay, dadaling ko na kayo sa ospital. Huwag na, anak. Hindi pwede yun. Halos maghabol na po kayo ng hininga. Sige na po, ako na pong bahala sa lahat ng bills mo. Hindi naman nahirapan ng dalaga na kumbinsihin ang ina na pumunta sa ospital. Pagdating sa ospital, ay may doktor at nurse na agad lumapit sa kanila. Inasikaso ang kanyang ina, samantalang siya nakasuot pa rin siya ng uniforme nang makarating sila ng ospital. Tulungan niyo po yung nanay ko. Nahihirapan po siyang huminga. Kumalma lang po kayo, ma'am. Magiging okay din po ang nanay niyo. Salamat po. Aniya, habang tinitignan ng kanyang ina sa loob, ngunit sa kabilang banda, aligaga pa rin si Ana. Kinabukasan, tinanghali na siya sa pagpasok dahil sa ospital siya nagpalipas ng gabi para mabantayan ang kanyang ina. Ana, late ka yata ngayon? Oo nga galing pa kasi ako ospital. Doon kasi ako nagpalipas ng gabi. Ha? Bakit? Ano nangyari? Jess, naabutan ko kasi si nanay na hirap huminga. Kaya sinugod ko na sa ospital. Kamusta naman si tita? Ayos na siya. Pero hindi pa siya pwedeng i-discharge. Siguro mamaya pa. Mabuti naman at kahit papaano okay na siya. Hindi na hinabaan pa ni Ana ang pakikipag-usap dahil may mga report siya na aayusin. Sa kabilang banda, si Zale na anak ng bilyonaryo ay abala sa ginagawang paglalabas ng panibagong produkto ng kanilang kumpanya. Kamusta ang kumpanya, Zale? Naayos mo na ba ang pinapagawa ko sa'yo? Yes, Dad. Actually, ang produkto po natin ay dinideliver na sa bawat sulok ng Pilipinas. Nakakaakit talaga ang amoy ng ating bagong produkto. Hindi napigilan ng tatay niya na tumawa. Siya kasi ang nagpo-formulate ng formula na ginagamit nila sa pabango na kanilang ila-launch. Nakakatuwa at bawat buwan pataas ng pataas ang sales ng ating kumpanya. Hanga na naman po kayo sa akin. Sinabi ko naman po sa inyo na ako nang bahala, di ba? Magpagaling po kayo, Dad. Maraming salamat, anak. Nang mamatay ang tawag, saka nagpatuloy sa pagmamaneho si Zale, papunta sa kanyang kondo. Pero sa hindi inaasahan, mabilis niyang tinapakan ng brake ng sasakyan dahil may dumaan sa kanyang harapan. Shit! Ano yun? Hoy! Aba, ang yabang nito ah! Hoy! Lumabas ka dyan! Sigaw ng isang babaeng pulis habang nakatayo sa harap ng pintuan ng kanyang kotse. Alam niyang pulis ito dahil naka-uniforme pa ito. Ano ba yon, miss? Ha? Ano yon? Muntik mo na ako mabangga? Lasing ka ba? What the hell? Huwag mo nga ako sigawan. Pwede ka naman makapag-usap na maayos nang hindi tumataas ang boses mo. Pulis ka pa naman pero hindi mo kayang kumalma. Kung lasing ka, mabuti pang magstay ka na lang kung saan ka nagiinom. Hindi yung lasing ka na nga nagdadrive ka pa. Makakadisgrasya ka pa ng tao. Asik ni Ana. Napamaang na lamang si Zale sa sinabi nito. Okay. Pasensya na nagmamadali ako. Hindi ko napansin na lumalampas na yung limit yung takbo ng sasakyan ko. Aba, mabuti naman alam mo. Hindi mo ba alam na pwede kitang bigyan ng violation dahil sa ginawa mo? Ngumisi naman si Zale. Anong violation naman ang ibibigay mo sa akin, Miss Officer? Nagmamaneho habang nakainom. Pwedeng makumpis ka ang lisensya mo ng 12 months. Relax. Una sa lahat, Miss Officer, nagiinom ako, pero hindi ako nakainom ngayon. Walang saysay ang sinabi mong violation. Umalis ang dalaga sa kanyang harapan ng naiinis, habang siya hindi maalis ang tingin sa dalaga. Ang astig niya. Muling sabi ni Zale, bago bumalik sa kanyang sasakyan. Buisit na lalaking yun? Akala mo ko sino? Pasalamat siya hindi ko siya binigyan ng violation. Sa loob na isang buwan, ay wala pa ulit silang misyon. Puro reports at pag-iimbestiga pa rin sila sa isang sindikato. Isang araw, nagpa siya si Ana na mag-training sa isang firing range malapit sa kanilang lugar.
Good morning, Ma'am Ana. Bati sa kanya na isang trainor. Good morning. Kamusta kayo dito? Okay lang po. Marami pa rin po bumibisita. May ititrain ba ako? Madalas, nagvo-volunteer si Ana na mag-train ng ibang tao na nagpa-practice ng baril. Meron po. Sino? Hindi po siya regular customer eh. Pwede naman po kahit kami nalang mag-training sa kanya. Mag-practice na lang din po kayo. No, ayos lang. Babae ba ititrain? Lalaki po, ma'am eh. Tumango at ngumiti siya sa kanyang kausap. Maingat yan tinitignan ng bawat parte ng baril kung nasa tamang posisyon ba ang parte nito habang hinihintay ang sinasabing ititrain niya. Regular customer si Ana. Ma'am, nandito na po si sir. Nice to meet you. Ikaw? Hindi makapaniwala ang sambit ni Ana. Hi, Miss Officer. Ikaw ang magtitraining sa akin? Ma'am, siya po yung magtitraining ngayon. Magkakilala po ba kayo? Gusto niyo po ba palitan natin ng trainer si sir? O okay lang po sa inyo na kayo na lang? No, okay na. Medyo nagulat lang ako. Nakita ng dalaga ang munting ngisi sa labi ng binata. Pero kaagad niya yung hindi pinansin. Regular ka dito? Tanong ng binata sa kanya. Oo, magsimula na tayo. Saan? Sa ating dalawa o sa training? Mabilis na nilingon ni Ana ang binata. Gusto mo bang mamatay ngayon sa harapan ko? Kaya mo? Siyempre. I want to know your name. Bakit ka naman interesado sa pangalan ko? Astig ka at napahanga mo ako. So crush mo na ako. Natigilan si Zale sa sinabi ni Ana. Hindi niya akalain na bawat sabihin niya, pinipiloso po lang nito. Magsimula na tayo. Nasasayang lang ang oras ko. So, paano ba ang tamang paghawak ng baril? Ganito ba? Humugot ng malalim na hininga ang dalaga na tila ba nauubusan na ng pasensya. First time mo lang ba humawak ng baril? Sigurado akong hindi. Nagbibiro lang ako, ang hirap mo pala patawanin. Hindi madali kaya ako patawanin. Masyado lang corny ang jokes mo. Okay, fire. Kasabay ng saad ni Ana ay ang pagkalas ni Zale ng baril. Nagtuloy-tuloy ang pagbaril ni Zale pero hindi tumatama sa mismong target ang bala. Para bang sinasadya niyang hindi patamain ang bala sa mismong target. Ituwid mo nga yung mga braso mo. Nasisiguro kung hindi mo first time humawak ng baril. Kilala kita. Paano mo naman nasabing kilala mo ko? Sa posisyon mo ngayon? Sa tingin ko, may tinatago ka eh. Isa ka bang mafia? Oo. Ikaw ba? Police? Halata naman sa uniform ko ng isang araw, hindi ba? Ayusin mo ang hawak sa baril. Para kang hindi mafia boss kung bumaril. Huwag mo nga insultuhin kung paano ako humawak. Hindi na ako magtataka na kaya kailangan mo ng training kasi hindi ka makakasurvive mag-isa. Hindi alam ni Zale kung maiinis ba siya sa sinasabi ng dalaga o matutuwa. Makalipas ang 2 oras, nasa isang cubicle ng firing range si Zale at pinapanood si Ana, ngunit biglang pinahinto ng dalaga si Zale. Okay na yan. Bukas mag-training ka ulit. So, kumusta ang performance ko? Tanong ng binata habang isa-isang tinatanggal ang glove sa kamay. Seryoso ka? Gusto mong malaman? Yeah, I want to know. Kulang sa practice, kumbaga mahina pa. Ikaw naman, masyado kang bilib sa sarili mo, na madali mo ako matatalo. Bakit hindi ba? Pag-usayan mo pa. O siya, mauuna na ako. Naiwang nakabuka ang bibig ni Zale nang umalis sa harapan niya si Ana. Ana, ano yung ginagawa mo? Bullet. Nilalagyan ko ng posibleng connection yung mga sindikato na sinusubaybayan natin. Ang dami naman nila. Pero teka, paano mo sila nakilala? Research. Ganun naman ang ginagawa natin bilang pulis, di ba? Sa bagay. Oh, eto nga pala yung report ko.
Anong case to? Hit and run. Iniimbestigahan pa kung paano napunta sa puro bakal yung nabangga. May nakausap ka na ba ng mga nakakita doon? Oo, pero ang sabi, matapos daw mabangga, biglang humarurot ang sasakyan palayo. Nakita ba ang plate number ng sasakyan? Kulang ang report mo dito. Ibalik mo sa akin bago mo ipasa kay Chief. Nang dumating ang hapon, nagkayayaan ng mga kapulisan na magmerienda sa tapat ng kanilang kampo. Sa kanilang pagmemeryenda, ay 1 kilos ng kapapulis ni Ana ang nagpakunot sa kanyang noo. Si Yula ba yun? Sino yung kausap niya? Hindi ko alam eh. Pero Ma'am Ana, napapansin ko palagi siya nakikipag-usap dyan sa nakavan. Maalay niyo ma'am, kaibigan niya lang yan na boyfriend. No, walang kaibigan si Yula na nakavan. Puro nakamotor lang, di ba? Nagtataka lang ako. Siguro boyfriend niya yan, ma'am. Kaibigan ko ang boyfriend niya. At nasisiguro kung hindi pa sila naghihiwalay. Pinagmasdan niya ang kilos ni Yula na tila ba hindi ito mapakali at panay ang tingin sa paligid. Hindi na yun pinansin ni Ana. Kahit pa katakataka ang kilos ng kanyang kasamahan. Zale, may bagong transaksyon ng mga produkto natin. Saan ang location? Batangas. 2 truck ang kailangang i-deliver doon pero walang pipick up. Paano walang pipick up ng order? Ang dating kumukuha ng order natin, hindi makakakuha ngayon. Wala silang sinabi na dahilan. No, sandali, may tatawagan na ako. Kung ano-ano ang pinindot ni Zale sa kanyang telepono, at ilang segundo pa, ay naging abala na ito sa kanyang kausap. I-deliver niyo na. May pipick up na niyan. Ganun kabilis mo mahanap ang kukuha? Of course, masasayang mga perfume kung hindi yan makukuha. Kilala si Zale bilang isang mahusay na mafia boss dahil sa mga successful nitong transaksyon. Sila ang mga posibleng opisyal na gumagabay sa sindikatong to. Hindi ba governor ng Makati yan? Yung isa sa mga yan? Yes, pero may record na pala siya sa Makati Police Station ng drugs. Dito, narito sila ngayon, ang mga sindikato. Nalipat ang tingin nilang lahat sa mapa kung nasan yung tinuturo ng kanilang chief. Maganda kayo, sa mga susunod na araw kikilos na tayo. Yes, chief. Sagot ng karamihan. Ana, ikaw kakausapin kita sa opisina. Kahit puno ng pagtataka, dumiretso siya sa opisina gaya ng utos sa kanya ni Chief. Ano po yun? Tungkol ito sa magiging plano. May nag-report sa akin na isang mafia boss ang hawak ng sindikato. Ha? Paano isang mafia? Hindi ba mas malalakas sila kumpara sa atin? Yun na nga ang problema. Ang ilan sa mga bantay ng mafia na yun, patay na. Nalalagay siya sa panganib. At hindi niya kaya na walang kasama at walang bantay. Maging ako nagtataka kung paano na hostage ang isang mafia na yun. Siya ba mismo ang target? Oo. Kaya gusto kong maging pain ka sa mga oras na pupunta tayo sa laban. Handa po ako, Chief. Kahit puno ng takot at pangamba, sumang-ayon si Ana sa plano. Sa bawat oras na lumilipas, mas naghahanda sila. Inaayos sa mga baril na kailangan gamitin. Sigurado ka ba sa sinabi mo kay Chief? Pwede ka pa naman tumanggi. Jess, ito ang nakikita namin ni Chief na paraan para mapasuko natin ang mga sindikato. Ha? Ganitong paraan? Mapapahama ka sa gagawin mo. Kaya nga sinabi ko sa'yo ang plano, hindi ba? Dahil alam ko ikaw ang tutulong sa akin kapag pumalpak. Mahinahon na saad ni Ana. Ana, hindi. Ako ang magsasabi kay Chief na iba na lang ang gawin niyang pain. Akmang lalabas na ng opisina ang lalaki, pero mabilis siyang pinigilan ni Ana. Jess, kung hindi ako magiging pain, sa tingin mo, may iba pang may kayang gumawa ng ganitong sakripisyo? Alam ko ang ginagawa ko, Jess. Malakas na bumuntong hininga ang kanyang kaibigan. Dahil wala naman ito magagawa sa desisyon ni Ana. Nag-aalala lang ako sa'yo. Isipin mo rin si tita. Magiging successful ang plano natin. Magtiwala ka lang.
Dumating ang araw kung kailan nila isasagawa ang isang misyon. Maaga pa lang, nasa baba na ang mga kapulisan na makakasama ni Ana. Kasama niya doon si Yula. Si Yula ang sasama sa inyo sa location kung nasa ng mga sindikato. Yes, Chief. Nakahanda na ba ang mga baril niyo? Sana ay hindi makalusot sa atin ang mga yon. Kayang-kaya po ni Ma'am Ana yan. Sagot ng isa sa kanilang kasamahan. Bumiyahe sila na 1 oras mahigit para matukoy ang lugar, pero pagdating nila doon, wala silang nakitang mga tao. Tahimik ang buong lugar. Yula, sigurado ka bang dito ngayon? Para namang imposible na dito sila magtago. Dahil ang mga katabi ng lugar na ito ay parang normal na bahay ng tao lang. Ano ka ba, Ana? Baka nakatakas na sila. Paano sila makakatakas? Tahimik naman natin isinagawa ang plano. Jess, utusan na iba nating kasamahan para tignan ang lugar na to. Ma'am Ana, wala pong tao. Wala rin pong mga gamit dito. Mukhang ilang taon na pong wala nakatira dito. Yula, baka nagkakamali ka lang ng address na pinuntahan natin. Hindi. Malinaw na ito ang address na ibinigay. Giit ng babae. Umalis saglit sa harap ni Yula si Ana para tawagan ang kanilang hepe. Hello, Chief. Nandito na kami. Pero walang katao-tao dito. Wala ring mababakas na dito nga, nagtago yung mga sindikato. Paano wala? Tama ang address na ibinigay ko. Pwede ka po bang malaman ang tamang address? Sitio Pulo, Purok 1. Sige po, Chief. Patitignan ko pong muli ang lugar. At kapag wala talaga, babalik na kami sa kampo. Sige, mag-iingat kayo. Ana, sino kausap mo? Si Chief Jess. Humarap si Ana kay Yula matapos kausapin si Jess. Yula, anong address na lugar na to? Purok Maligaya. Ano? Ang sabi sa akin ni Chief, Sitio Pulo, Purok 1 ang lugar kung saan ang mga sindikato. Ha? Akala ko itong Purok Maligaya yun. Napapikit si Ana. Hindi alam ang gagawin. Jess, pabalikin na lahat dito. Aalis na tayo. Wala tayong mapapala sa maling lugar na to. Tahimik sa loob ng sasakyan si Ana. Hindi niya matukoy kung tama ba ang sinasabi ng kanyang kasamahan sa kanya. Sa labas ng kampo, naroon ang hepe nila na naghihintay sa kanila. Chief, paano ang ibang address na nakarating kay Yula? Yun nga rin ang pinagtataka ko. Bagsak ang balikat na pumasok sa loob ng kampo si Ana. Sa hindi inaasahan, napadaan siya sa lamesa ni Yula at nakitang bukas ang laptop ng kasamahan. Ano to? Bakit nag-send si Yula ng address sa ibang tao? Tsaka hindi lang yun. Alam din ng mga taong to ang kilos na ginagawa namin. Dapat malaman to ni Chief. Inis na kinuha ni Ana ang laptop ni Yula at hinanap ang babae. Nasaan si Yula? Nasa labas po yata, Ma'am Ana. Papuntahin niyo nga dito. Bakit po? May problema po ba? Malaki. Sabihin mo pumunta sa opisina ni Chief. Tumango ang kausap niya habang siya ay nagmadaling pumunta sa opisina. Chief, mukhang alam ko na ang dahilan kung bakit sa tuwing may mission tayo ay walang tao sa lugar o di naman kaya nakahanda ng mga kalaban. Ano yon? Mukhang si Yula ang nagsasabi sa lahat. Nakita ko ang laptop niyang bukas. Doon nabasa ko yung mga address na kanyang sinasend sa ibang tao. Pinakita ng dalaga ang laptop na kanyang dala. Narito na pala si Yula. Bakit po, Chief? Sabihin mo nga sa amin, Yula. May pinagbibigyan ka ba na impormasyon tungkol sa mga plano natin? Wala naman, Ma'am Ana. Bakit? Ano to? Ang bagay na ito ang patunay na hindi lang address na binibigay mo sa taong to. Tiyuhin ko po yan. Napahinga ng malalim si Ana. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? May karapatan ba ang tiyuhin mo na malaman ng mga to? Sobrang pag-iingat na ginagawa namin. Tapos malalaman ko lang na isa ring kapwa-pulis namin ang nagdadala sa amin sa kapahamakan? Nagsasabi po ako ng totoo. Anong totoo dito? Hindi mo ba alam na sa bawat segundo lumilipas, buhay ng tao nakataya? Bakit ba hindi mo maisip ang bagay na yon?
Ang pasensyang kinokontrol ni Ana ay sumabog na. Huminga ng malalim ang dalaga at humarap sa hepe. Chief, hinihingi ko po na wag na makasama sa lahat ng misyon si Yula, maging sa meeting ng mga misyon. Hindi pwede ang gusto mo, Ana. At bakit hindi? Kung ang resulta naman ito, kapahamakan para sa kasamahan natin. Gusto ko sumama sa misyon. Chief, bigyan niyo ulit ako ng pangalawang pagkakataon. Sana inisip mo yan bago ka kumilos dyan sa katangahan mo. Ang ibang pulis na naroon sa loob, pilit pinipigilan si Ana. Habang nasa kanyang cubicle, sandaling sumagi sa isipan niya ang lalaking kanyang tinuruan sa firing range. Kinabukasan, ay muli siyang bumisita sa firing range para maglabas ng sama ng loob tungkol sa naging mainit na komprontasyon nila ni Yula. Good morning. Bumisita ba ulit dito yung tinrain ko noon? Hindi pa po. Ang huling punta niya po dito na nakaraan pa nung nandito po kayo. Ganun ba? Sige. Magte-training ako ngayon. Hapon na, nang umalis sa firing range si Ana. Tila ba hindi siya pinagpawisan sa ginawang training. Habang tinatanggal ang glove sa kamay, tumunog ang kanyang cellphone. Hello, sino to? Kalmadong sagot ni Ana matapos sagutin ang tawag. Hawak ko ang kilala at tinitingala ng lahat ng tao na isang businessman na isa ring mafia. Sino to? Magpakilala ka. Isisend ko sa iyo ang address. Huwag kang magtatangka na magdala ng kasamahan. Bahagyang napakunot ang noon ng dalaga sa sinabi ng kausap nito. Paano ako makakasiguro na totoo ang mga sinasabi mo? Burn kind. Hindi ba yan ang ginagamit namin na code? Matapos ang tawag, kaagad na nag-send ang address ng taong kausap ni Ana. Kahit hindi pa siya sigurado, umalis siya sa firing range at nakamotor na nagpunta sa address na binigay. Nandito na ako. Hindi napigilan ni Ana na pagmasdan ng buong lugar. Masunurin ka palang pulis, ano? Wala akong oras na makapagbiruan sa'yo. Pero paano kung isang trip na naman to? Nasaan kayo? Ilabas niyo na ang hostage. Huwag ka masyadong atat. Ibibigay din namin siya sa'yo. Hindi pa tapos ang usapan, tumunog ang gate na nasa harapan ni Ana. Heto na pala sundo mo eh. Nakakalokong ngiti ang sumalubong sa kanya. Bitiwan niyo siya. Ba't ba sobrang atat mo? Paano kami makakasiguro na wala kang ibang kasama? Iminwestra ng dalaga ang kamay sa paligid. Ako lang narito. May nakikita ka pa bang iba? Ang husay mo rin, no? Sa sobrang dilim, hindi makita ni Ana ang itsura ng hostage na kanyang kausap. Pero nagulat na lamang siya nang bigla na lamang tumunog ang sasakyan ng police cruiser. Ano yon? Sabi mo wala kang ibang kasama, ha? Hindi ko rin alam kung bakit may mga pulis na nakarating dito. Sinungaling ka? Mabuti na lamang hindi kami nagtiwala sa'yo. Bitiwan mo ang hostage, kung hindi babariling kita. Sa tingin mo natatakot ako sa'yo? Baril lang yan. Halos dekada na ako nakikipagpatayan sa mga pulis. Sigaw ng kausap ng dalaga sabay putok ng baril habang hinihila ang hostage pabalik sa loob. Hindi napigilan ni Ana na habulin ng lalaki para mabawi ang hostage. Suntok dito, suntok doon. Ang ginawa ni Ana para lamang makatakas ng hostage. Pero tila wala lakas ang hostage para lumayo ng konti. Dahil kahit may pagkakataon, palaging nababawi ng lalaki ang hostage na hawak. Sa bilis ng pangyayari, ay nagawang isakay ng lalaki na kausap ni Ana ang hostage palayo sa babae. Dahilan para habulin ni Ana sakay sa motor. Mabilis siyang pinigilan ng isang tao nila. Ano sa tingin mo ginagawa mo, Ana? Chief, pagkakataon na yon. Dahil sa ginagawa mo, nilalagay mo ang sarili mo sa panganib. Ba't ka nagpunta na mag-isa doon? Paano kung may nangyari sa'yo? Chief, wala naman akong galos eh. Ganun pa kahirap tumawag mula sa kampo? Para humingi ng tulong bago ka pumunta dito? Kung walang nakakita sa'yo, hindi ko pa malalaman na may ginagawa kang ganito. Hindi naman po. Maglaylaw ka muna. Kaya nating makuha ang hostage sa sindikato na yon. Pero kailan pa yun, Chief?
Kulang pa tayo sa impormasyon. May nakalap kami kanina lamang. Makakatulong yon para mapabilis ang pag-rescue natin. Sa ngayon, hindi ka muna kikilos hanggat wala akong binibigay na aksyon. At maliwanag ba yon sa'yo? Ha? Sana nagkakaintindihan tayo. Huwag mong patayin ang sarili mo. Napatungo na lang ang dalaga at marahang sumagot. Yes, Chief. Naglakad palayo kay Ana si Chief. Napabuntong hininga na lang siya, sabay kamot sa ulo. Ayan, masyado ka kasing pabibo. Harang sa kanya ni Yula. Huwag ka munang dumagdag sa isipin ko, Yula. Lakas na loob mong sabihan ako tungkol sa mga naging kilos ko. Pero ganun ka din pala. Nilalagay mo sa panganib ang lahat. Sa tingin mo yung mga naging kilos mo hindi? Hindi tayo magkatulad. Yes, Yula. Hindi tayo magkatulad. Dahil kung titignan mo, kahit saang anggulo, wala ka pa sa kalingkingan ko. Taas noong nilagpasan ni Ana si Yula. Nang makarating siya sa bahay nila, naroon ang kanyang ina na tahimik na nanonood ng TV. Hindi napigilan ni Ana na yumakap sa ina pagkaupo. Anong problema ng anak ko? Nay, ang hirap po pala kapag mainit ang mata sa'yo ng mga kasamahan mo. Bakit anak? May nakakaaway ka ba sa loob ng kampo nyo? Wala naman po. Sabihin na po nating may naiinggit. Hahanapan ka talaga nila ng butas para maging masama ka sa paningin ng kapwa mo, pulis. Nako anak, huwag ka magpapaapekto sa mga ganyan. Basta, alam mo ginagawa mo okay na yun. Napangiti na lamang ang dalaga sa sinabi ng ina. Sobra-sobra ang pagpapasalamat niya. At hindi tulad ng ibang magulang ang kanyang ina. Hindi alam ng kanyang ina na kailanman ay hindi. Maaari kay Ana ang okay lang. Hanggat kaya niya hihigitan niya. Gabi nang makarating sila sa pier, kung saan naroon ang mga sindikato at nagbabalak bumiyahe gamit ang sasakyang pandagat. Handa na ba kayo? Paano tayo nakakasigurado na hindi sila makakatakas? Nakabantay na lahat ng kapulisan natin sa paligid. Mag-iingat kayo. Yes, Chief. Sigaw ng karamihan. Ngayong araw ng Miyerkules, nakatakda ang pag-rescue nila sa hostage ng sindikato na palagi nilang tinutugis pero nakakatakas. Move! Move! Sana, huli na itong pakikipaghabulan natin sa sindikatong yan. Nasisiguro ko, Ana, na mahuhuli natin sila ngayon bago matapos ang gabing to. Tumango si Ana kay Jess. Mas marami sila ngayon para masiguradong hindi na makakatakas ang mga sindikatong yon. Nang makarating sa pier, kung saan nagbabalak tumakas sa mga ito, mabilis na kumalat ang kasamahang pulis ni Ana. Mag-iingat ka. Ikaw din, Jess. Magkita na lang tayo pagkatapos ng misyon. Diyan ka at dito naman ako. Maingat at mabilis na naging kilos niya. Bawat sulok ng pier ay mariin niyang pinupuntahan. Sa paglalakad niya, may humawak sa kanyang braso, dahilan para mapalingon siya dito. Mabilis din namang nakawala si Ana sa hawak ng kalaban dahil inikutan niya ito. Sa wakas, nagkita na rin tayo, Officer Ana Ramirez. Napalingon si Ana sa kanyang likuran. Ito na ang huling araw na makikita mong nasa labas ka pa ng Zelda Mendoza. Gigil na sambit ni Ana. Malakas namang tumawa ang kanyang kausap. Masyado ka namang nagbibida ulit. Tiwalang-tiwala ka talaga sa sarili mo na mahuhuli mo ako. Tama na. Itaas mo na ang kamay mo at sumuko ka na. Hindi ako katulad ng mga taong mabilis na uuto, Officer Ramirez. Napahinga ng malalim ang dalaga dahil sa kaba na meron siya. Hindi ako nandito para makipagpalitan ng mga walang kwentang sinasabi sa'yo. Nakita niyang sumenyas ang lider ng sindikato sa mga tauhan nito. Kasabay noon ay unti-unting paglapit ng mga tauhan ng lider kay Ana para palibutan ng dalaga. Patumbahin niyo yung magaling at hinahangaan ng lahat ng officer. Pinili mo to. Harapin mo ang consequences ng ginawa mo. Nagawang makatakas ni Ana sa kumpul-kumpul na tauhan ni Mendoza at mabilis na kinasa ang baril sabay putok sa kalaban. Ang ilan sa mga tauhan
ay nagawang lapitan siya kaya nakipagpalitan siya na suntok sa mga ito. "Go, Officer Ramirez! Talunin mo ang mga tauhan ko!" Sigaw ng leader sa kanya, nakasalukuyang tumatakas na. "Hintayin mo ako makalapit sa'yo at sisiguraduhin ko magmamakaawa ka sa akin." Nagpatuloy sila sa paghahabulan at palitan ng baril. Pero dahil may ilang kapulisan na nakatago sa bawat lugar ng pier, madali nilang nahuli ang leader ng sindikato. Kasabay nun ay ang pagkaubos ng tauhan nito. Lahat ng kapulisan ay naroon kung saan nakaluhod ang leader ng sindikato at nakaposas. "Nasaan ang hostage?" "Hanapin mo. Diyan ka magaling, di ba? Isang salita pa ng walang kwenta sa sabog yung bungo mo dito sa pier na to." "Nasa isang yate dyan. Sa loob ng cabin na panlima." "Paano kami nakakasiguro na tama ang sinasabi mo? Ngayon pa ba ako magsisinungaling? Papalibutan niyo na ako." Humarap si Jess kay Ana. "Kami nang bahala dito. Puntahan mo na yung hostage. At magkita na lang tayo sa labas ng pier. May mga pulis din na tutulong sa'yo sa paghahanap." Nandoon ang mga sasakyan na ginamit nila. Ilang yate ang napuntahan ni Ana bago mahanap ang hostage. At nakita niya ito sa pang-5 yate na nakahilera sa pier. Hinihingal na binuksan niya ang pintuan at nakita na naroon nga ang hostage. "Ikaw ang hostage? Paano ka nila na hostage? Nag-training ka pa sa firing range ah." Bahagyang napangisi si Ana. "Sinasabi ko na nga ba? Hindi mo kaya mag-survive mag-isa. Tanggalin mo kaya ito nakatali sa akin. Tinarget nila ang bodyguards ko at kinuha nila ako. I have source when it comes to transactions, so kaya kinuha nila ako. Para sa mga illegal na gusto nilang ipahatid sa ibang lugar." Napabuntong hininga si Ana habang tinatanggal ang mga tali sa kamay ng binata. "I am Officer Ana Ramirez. Ligtas ka na." "Thank you. I'm Zale. Ang medical team nasa labas ng pier. Ihahatid kita doon para magamot ang ilan sa mga pasa at sugat mo." Natawa naman ang binata. "Hindi ko akalain na ikaw pa magliligtas sa akin." "Hindi ko rin naman akalain na ikaw pa magiging hostage ng sindikatong yon. Akala ko normal na tao lang." Paglabas ng yate, nakaalalay si Ana kay Zale. Walang lakas ang binata at iniinda ang mga sugat na meron ito. Nang makalabas sila sa pier, ay maraming reporter na kaagad ang nagpunta sa kanila. Pero mabilis na pinigilan ng mga pulis. "Pakilinis na sugat niya." "Teka, saan ka pupunta?" "Dito lang ako, Mr. Zale. Kakausapin ko ang mga kapulisan. Tsaka asikasuhin ko ang report tungkol dito." "Thank you." Ngumiti ang dalaga sa binata at kaagad na umalis. "Kumusta, nakita mo ba?" "Oo, mahina dahil sa mga sugat." Dumiretso na sila chief sa kampo. Doon na lang daw sila maghihintay. "Kasama ba nila sa sasakyan yung leader ng sindikato?" "Oo, kasunod ng sasakyan nila chief. Meron pang ibang kapulisan na kasama nila para masiguradong hindi na makakatakas ang suspect." Tumango sa kanya si Ana at bahagyang nilingon si Zale. "Nurse, kapag kailangan dalhin siya sa ospital, pakidala. May kontak ka naman na magulang mo, hindi ba? Ibigay mo sa nurse para matawagan." Pinanood ni Ana ang pagpasok ni Zale sa ambulansya at ang pag-alis nito. Hanggang sa makarating sa ospital, ay nakasunod si Ana para masiguro ang kaligtasan ni Zale. Sa wakas, natapos na rin ang mabigat nating misyon. Kaagad namang naghiyawan ng mga kapulisan nang dumating si Ana. "Chief, hindi naman natin magagawa ang misyon na to nang matagumpay kung wala si Officer Ramirez. Thank you rin sa inyo. Dahil hanggang sa huli, pinanindigan nyo ang trabaho kahit gaano pa kadelikado ang misyon na to. Maaari na kayo magpahinga. Ikaw, Ramirez, binibigyan kita ng 1 linggong pahinga." Sandaling natigilan si Ana sa sinabi nito. "Ha? Seryoso kayo, Chief? Kaya ko naman po magtrabaho." "No, magpahinga ka na muna. Siya nga pala, nasa na hostage?" "Thank you, Chief. Nasa hospital po. Kung kinakailangan, magpadala na kayo ng pulis para sa kaligtasan nun."
Tumango ito sa kanya at nagpaalam si Ana na uuwi muna. Mula sa kanto papunta sa kanilang bahay, maraming tao ang naroon. Anak, kamusta? Nabalitaan namin yung misyon nyo. Okay ka lang ba? Wala ka bang sugat? Wala po, ayos lang po ako. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin na may ganun kayong misyon? Alam ko po kasi na hindi nyo ako papayagan, pero tapos na po yun. Gusto ko po magpahinga muna. Kumain ka na ba? Hindi pa ho. Sa kwarto po muna ako. Maya-maya na po ako kakain. Kinabukasan ay tanghali na nagising si Ana, dala na rin ng pagod. Hindi na rin naman siya ginising ng kanyang ina. Zale? Oh my God! Ano nangyari sa'yo? Matinis na boses ang bumalot sa buong kwarto ni Zale sa ospital. Hindi ba obvious? Naging hostage. Alam ko namang alam mo yun. Nag-aalala ako sa'yo. Nagdala ko ng fruits here, oh. Gusto mo? Ayoko, salamat. Gusto ko muna magpahinga. Oh, okay. Hindi lumingon si Zale sa babae at mariin lang siyang pumikit. Umaasa ang binata na bibisita si Ana sa kanya dahil sa police report na gagawin. Pero isang araw na ang lumipas, wala pa rin si Ana. Hindi pa rin ito bumibisita sa kanya. Isang pulis ang kumatok sa kwarto ni Zale. May dalang clipboard at ballpen ito. Si Jess. Sir, kamusta na po kayo? Pwede po ba kayo matanong regarding sa nangyari? Okay, sige. Maaari niyo po bang ikwento kung paano kayo nahuli at ginawang hostage? Nasa parking lot ako at nandun din ang mga bodyguards ko nang biglang namatay ang ilaw. Then the next thing happened, nakatumba na mga bodyguards ko at may kumuha sa akin. Habang sinasabi yun ni Zale, sinusulat naman ng pulis. Maraming salamat po. Magpagaling po kayo. Officer, kilala mo ba si Officer Ana Ramirez? Yes po, may kailangan po ba kayo sa kanya? Can I get her number? Gusto ko lang magpasalamat sa kanya. Sure. Sige po, ito po ang number niya. Matapos yun, mabilis din namang umalis si Jess. Bakit mo hiningi yung number ng pulis? Tanong ng babae sa kanya. Narinig mo naman sinabi ko, di ba? Tsaka bakit ka ba nandito? Inis na tanong ni Zale. Of course. Nag-aalala ako sa'yo tsaka hello, I like you kaya. Hindi kita gusto. Malamig na tugon ng binata. Kalalabas lang ni Ana galing CR nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Balak niya ngayon magparty sa isang bar kasama ang kaibigan niya. Hello, sino to? It's me, Zale. I hope naalala mo pa ako, Miss Officer. Oh yeah. Kumusta ka na? Discharged ka na ba? Hindi pa. Siguro mamaya o bukas pa. Ba't ka napatawag? Wala ako sa kampo ngayon. Binigyan ako ni Chief ng pahinga. I just wanna say thank you. Pero alam ko hindi yun sapat. Pwede ba kitang maitreat after ko ma-discharge? Sandaling natahimik si Ana sa sinabi ng binata. Pwede naman. Salamat. Busy ka ba? Kung busy ka, ibababa ko na to. Hindi naman, pero may gagawin kasi ako eh. Magpagaling ka. Nang maibaba ni Ana ang tawag, nakangiting napatingin naman sa screen ng cellphone si Zale. Mabilis na gumaling at nakabawi ng lakas ng binata. Habang si Ana ay nakabihis at tila may pupuntahan kasama ang kaibigan. Hello, Officer Ana Ramirez. Saan ba tayo pupunta? Curious na tanong ni Ana. Balita ko successful ang mission nyo. Party tayo. Party? Para saan? Party para sa success mo. Ayoko. Mag-dinner na lang tayo sa labas. Ani Ana at umiling sa mga kaibigan. Ang KJ mo naman? Dali na, tsaka ngayon ka lang ulit free oh. Hindi tayo magtatagal dun ah. Promise, magsasaya lang tayo dun. Hindi na kinaya ni Ana ang pagyayakag ng kanyang kaibigan. Sa halip na mangulit pa, pumayag na lang siya. Nang makarating sila dun, amoy agad ng sigarilyo at alak ang sumalubong sa kanila. Dito tayo. Teka, sandali lang. Pwede bang sa labas muna ako? Hindi ko kayang amoy ng sigarilyo. Ano ka ba, Ana? Sa una lang yan. Maya-maya mawawala din ang amoy na yan. Sita sa kanya ng kaibigan. Kasabay nun, naupo sila sa sofa at kaagad na binigyan ng waiter ng inumin.
Hindi nagtagal, lahat sila nagkakasiyahan na. Ang ilan sa kasamahan ni Ana ay kumakanta at sumasabay sa indak ng musika. Oh, sorry. Sorry miss, okay ka lang ba? Oh, Miss Officer? Napatingin si Ana sa kanya nakabanggaan. Zale? Ikaw yung hostage, di ba? Discharge ka na? Pero ba't nandito ka sa bar? Baka mamaya makidnap ka na naman dito. Gusto ko lang mag-relax. Natawa naman ang dalaga sa sinabi nito. Makakapag-relax ka kung nasa bahay ka at nagpapahinga. Para naman makabawi ka ng lakas. Sa sunod na araw pwede ba kitang i-treat? Busy ka ba? Hindi alam ni Ana kung paano niya sasagutin ang tanong ng binata. Hindi rin naman sila ganun ka-close. Hindi ko alam eh. Sa mga susunod na araw kasi, papasok na ako ulit. Tumango na lang sa kanya ang binata hanggang sa nagpaalam na mismo si Ana. Makalipas ang 3 araw, balik trabaho na ulit ang dalaga. Ana, balita ko ikaw naging dahilan para mahuli yung Mendoza. Oo. Tsaka, hindi lang naman ako yun. Kasama ko yung buong team. Yeah, but that's your idea. Hindi napigilan ng dalaga na umirap sa sinabi ng kanyang katrabaho. Tell me, what do you need? Anong kailangan mo? Oh, chill ka lang, Ana. Nag-iisip lang ako kung sasama ka ba. Alam mo na, date, ganon. Gusto mo ba? Hindi. Sagot ni Ana na siyang nakapagpatahimik sa kausap. Kaagad din ang mga nagkantsawa ng mga kasamahan nila. Hindi na yun pinansin ni Ana at sa halip, nag-focus na lang siya sa panibagong kaso na hawak niya. Wala pang 1 oras ang pagtatanong ng kasamahan nang muling may naghanap kay Ana. Pwede ko ba makausap si Officer Ana? Sino yan? Tanong ni Ana habang nakatingin sa papel. Hello, good morning. Oh, Zale, anong ginagawa mo dito? Anong kailangan mo? Kaswal niyang tanong dito. Nagpunta ako dito para mag-thank you sa pagliligtas sa akin. Paulit-ulit ka naman. Tungkulin namin yun. May kailangan ka pa? Kung hindi ka sana busy, pwede ba tayo mag-date? Sandaling natahimik ang dalaga. Seryoso ka? Yes, pakiramdam ko kasi hindi sapat ang thank you. Napatingin si Ana sa kanyang mga katrabaho na kanina pa nakatingin sa kanilang dalawa. Hindi ako pwede ngayon. Bukas. Umiling ang dalaga sa kanya. At least one date. Okay na ako sa thank you mo. Hindi mo na ako kailangan yayain pa makipag-date. Kahit minuto lang. Sandaling tinitigan ni Ana ang binata. Napabuntong hininga na lamang siya at pumayag dahil alam niyang hindi na rin yun mauulit. Okay, sige. Pero gabi pa ang out ko. Ihintayin kita. Nandiyan lang ako sa labas. Pwede ka naman pumunta na lang dito mamaya. Baka may gagawin ka pa. Hindi mo rin ako makakausap kung yun ang inaalala mo. Doon lang napagtanto ni Zale na magkaiba sila ng trabaho. Si Zale, na hawak mismo ang oras niya, habang si Ana naman ay hindi. Excuse me, Ma'am Ramirez. May meeting po kayo. Okay, thank you. Humarap siya sa binata. Mauna na ako, Zale. Paglabas ni Zale ng kampo, ay dumiretso kaagad siya sa sasakyan, pabalik sa kanyang kondo. Hindi mawala ang ngiti sa labi ng binata. Dude, where are you going? Tanong ng kaibigan ni Zale. Sa date. Wow, date. Sino yung ka-date mo, ha? Pwedeng sumama? Kaagad siyang binigyan ng masamang tingin ni Zale. Obviously, yung pulis na nagligtas sa kanya. Mataray na sagot ng dalagang nagkakagusto kay Zale. Oh, please shut up. Yung nagligtas sa'yo? How? Umiling at taas nung umiti ang binata sa kaibigan. Nang dumating ang gabi, 6:00 pa lang, naroon na sa labas ng kampo si Zale. Masyado mo naman yata ang pinaghandaan tong date na sinasabi mo. Biro pa ni Ana sa kanya. Napakamot pa sa ulo ang binata. Hindi naman. So paano? Naka-uniform pa ako. It's okay. I don't mind whatever you're wearing. Oh? Sure? O sige, tara na. Wait, nakamotor ka? Naguguluhan na tumingin si Ana sa binata. Oo, ito ang araw-araw kong service sa pagpasok. Pwede bang sa kotse ka na lang sumakay ngayon? Ihahati din kita sa bahay niyo.
It's just that, ang pangit kasi kung magkahiwalay tayo. Pwede naman na sumunod na lang ako sa'yo o sabihin mo na lang yung address. Please, wala naman akong gagawing masama sa'yo kung yun ang iniisip mo. Napapikit si Ana sa kakulitan ng binata. Ang dami mo namang gusto. Sa huli, doon din sumakay si Ana sa kotse ni Zale. Katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa hanggang sa makarating sila sa restaurant. Table for Mr. Zale. Dito po tayo. Enjoy your date po. Nagustuhan mo ba dito? Tumango ang dalaga sa kanya. Pero sana kahit doon na lang tayo sa tabi-tabi kumain. What? Ano pang silbi ng date? Kung doon din lang tayo kakain. Dapat romantic. Sa tingin mo kinikilig ako sa ganitong setup? I appreciate this. Pero alam mo naman siguro na wala akong oras sa ganitong bagay. Hindi napigilan ng binata ng umisi. Walang oras? O walang naglalakas loob na magyaya sa'yo? Hoy! Anong walang naglalakas loob? Bago mo pa ako mayaya, may nag-iimbita na sa akin kanina, no? Pasalamat ka nga sa'yo ako pumayag. Taas ng level ng confidence mo dun, ah. Natawa ang binata sa mabilis na reaksyon ng dalaga at tinaas ang kamay sa ere. Chill! Eto na, mag-enjoy na lang tayo. Kapal na mukha nito. Bulong ni Ana na tinawanan lang ni Zale. Nang maiserve na sa kanila ang dish na in-order ni Zale, mabilis silang kumain. Hindi nawala ang pangaasar ng binata at ang pagkapiko ng dalaga sa kanya. Isang oras silang mahigit na kumain, nagkwentuhan, at nagpakasaya hanggang sa matapos sila. Nabusog ka ba, Mrs. Officer? Yeah, hindi ko alam na may ganitong restaurant dito. Kahit na palagi ko naman dinadaanan yung lugar na to. Masyado ka kasing babad sa trabaho. Kaya pati girl things, hindi mo na alam. Napakunot ang noon ni Ana sa sinabi ni Zale. Dati ka bang bakla? At alam na alam mo ang mga gamit pang babae? No. Siyempre kailangan din namin maging pamilyar sa mga ganung bagay. Hindi ako naniniwala. Babaero ka, no? What? Really? No. I mean, wala nga ako naging girlfriend eh. Sandaling umismid si Ana. Bilyonaryo ka. Alam kong kaya mo idaan sa pera ang mga babae. Ganun ba tingin mo sa akin? Ganun ka nga ba talaga? No. But, let me prove it to you. Nang makarating sila sa bahay nila Ana, nakapatay na ang ilaw. Ibig sabihin tulog na ang kanyang ina. Thank you. Nag-enjoy ako kahit konting oras. My pleasure. I hope pwede pa kitang maimbita sa susunod na araw. Tumango at ngumiti si Ana. Bago nagpaalam, napapasok na siya sa bahay. Kinabukasan ay naabutan ni Ana ang ina sa kusina na nagluluto ng agahan. Magandang umaga, Nay. Magandang umaga. Anong oras ka nakauwi kagabi? 9 p.m. po. Mga mag-alas 10 na rin po siguro, Nay. Bakit ho? Nakita kita, may lalaki naghatid sa'yo. Nakakotse, sino yon? Bahagya pang nagulat ang dalaga. Ho! Nagiya lang po kumain sa labas. Gwapo ba? Nay! Anong klaseng tanong yan? Pero yung totoo, gwapo ba? Medyo po, bakit po? Umiling ang kanyang ina. Wala naman. Kailan ka ba mag-aasawa? Nasa legal na edad ka na naman na. Si nanay naman? Gusto niyo na po ba ako mag-asawa? Hindi ka na bumabata, Ana. Tsaka gusto ko na rin magkaapo. Pag-iisipan ko po muna, Nay. Ayaw mo ba dun sa nagkatid sa'yo? Kaagad ng laki ang mga mata ni Ana. Nay, hinatid lang ako noon. Sa mga sumunod na linggo, nagulat na lang si Ana na mas nauuna pa si Zale sa kampo kaysa sa kanya. Ano na naman ginagawa mo dito? Nakataas ang kilay na tanong ng dalaga. May dala akong food. Gusto mo? Takang nilingon ni Ana ang mga kasamahan na kumakain. Maging ang happy nila kumakain din doon. Ano sa tingin mo ginagawa mo dito? Inaabala mo lang yung nagtatrabaho dito eh. I asked them if they were busy. Hindi naman daw, so ayan. Sa tingin mo makakatanggi sa'yo ang mga yan? Bahagyang natigilan si Zale. Ba't ka nagagalit? Sila nga nag-enjoy eh. Mag-enjoy ka na lang din kasi.
Mag-enjoy ka mag-isa mo. Huling punta mo na yan dito Saglit lang naman, usap muna tayo. Huminga ng malalim si Ana dahil sa iritasyon. Ano bang gusto mong pag-usapan? Hindi ba obvious? I want to make it up to you. Ang alin ba? Hindi ko kasi maintindihan kung anong dahilan ba't ka nandito palagi. Nabigyan na kita ng date na gusto mo. Mabilis na hinila ni Zale si Ana palayo sa kasamahan nitong pulis. Ano ba, bitawan mo nga ako? Matagal kong pinag-isipan to. Alam kong babaliwalain mo lang to pero Ana, gusto kita. I wanted to court you. Ikaw? Manliligaw sa akin? Hindi makapaniwalang sambit ni Ana. I also didn't expect these things to come. But whether you like it or not, niligawan kita. Bahala ka. Kung tatagal ka, di okay. Matapos ang tensyon na yon, kaagad bumalik sa kanyang cubicle si Ana para magtrabaho. Sa kabilang banda naman, ay tila nakahinga ng maluwag si Zale matapos ang ginawa niyang pag-amin tungkol sa kanyang nararamdaman. Akala ng dalaga, nantitrip lang ang binata. Pero dahil araw-araw, gabi-gabing nasa labas ng kampo si Zale, nakita niyang seryoso ito sa kanya. Nasanay na rin si Ana sa presensya ni Zale na palaging nasa kampo at tila hindi na yata ito nagtatrabaho. 2 buwan na simula nung sinabi ni Zale na manliligaw siya. Hatid na kita. Saad ng binata. Nakakalibre na ako sa'yo ng gasolina. Biro naman ni Ana. Natawa ang binata sa sinabi niya. Ayos lang naman sa akin ay atid sundo kita. Siya nga pala may panibago kami misyon. Anong klaseng misyon? Gaya nung sa'yo, sindikato rin. Business tycoon na may connection sa illegal na gamot. Talaga bang kailangan ka dyan? Oo, tsaka alam mo ganito ang trabaho ko. Tumigil ka na lang kaya sa pagpupulis. Doon ka na lang magtrabaho sa kumpanya ko. Bahagyang napakunot ng noo si Ana. No. Marami ka rong pagpipilian na posisyon. Muling sambit ni Zale. Talaga bang pagtatalunan natin to? May inis na sa boses ni Ana. Hindi naman, ang gusto ko lang ligtas ka palagi. Marami naman kayong kasamahang pulis sa kampo. Hindi ko gagawin ang gusto mo. Kung yan ang gusto mo, itigil mo na lang panliligaw mo sa akin. Okay? Zale, kilala mo ko, mahal ko ang trabaho ko. Lumabas si Ana sa sasakyan ni Zale at bumalik sa kampo. Paglabas niya, nakamotor na siya at mabilis na pinatakbo yon. Napapikit na lang si Zale at inis na hinampas ang manibela ng kanyang sasakyan. Hindi niya akalain na mamasamain ni Ana ang suhestyon niya. Sa kabilang banda, naiinis din si Zale sa kanyang sarili. Masyado siyang nagpapadala sa gusto niyang mangyari kaya alam niyang nasaktan talaga ang dalaga at nainis sa kanya. Sa mga sumunod na araw, ganoon pa rin. Palaging nasa kampo si Zale na siyang hindi pinapansin ni Ana. Chief, maaga po ako mag-out ngayon. Hindi ka ba sasama sa after party? Umiling naman si Ana. Kanina lang kasi nagkaroon ng konting celebration dahil ikakasal na ang isa sa mga kasamahan nila. Isasama namin si Mr. Zale, okay lang ba? Anong pakialam ko dyan, Chief? Hindi ba naliligaw sa'yo? Hindi ko hawak ang desisyon niya, Chief. Mauna na po ako. Tinanaw lang ni Zale si Ana palayo sa kanila. Hindi alam ni Zale kung paano lalapit at muling kakausapin si Ana. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ana isang gabi na makita niya si Zale sa bahay nila. Bumibisita. I want us to talk, please. Patitigilin mo na naman ako sa pagtatrabaho ko. Hindi naman kita boyfriend o asawa. No, that's not what I mean. Nagkamali lang ako ng pagkakasabi and obviously na misunderstood mo. Marahang umiling si Ana. Nakilala mo akong pulis at hindi isang kagaya mo ang magiging rason para iwan ko ang trabahong pinakaiingatan ko. Mariin na sagot ni Ana. Yes, I'm sorry kung naging selfish ako. I will let you do whatever you want, but please be careful. Bumuntong hininga si Ana sa kanya at marahan ng umiti at tumango. Okay na tayo? Hindi ka nagalit sa akin?
Tanong ni Zale. Natawa ng konti ang dalaga. Hindi naman talaga ako galit eh. Nainis lang ako sa'yo. Kasi ang dali lang sabihin sa'yo yon. Pero marami akong pinaghirapan at pinagdaanan. Bago ako maging isang pulis. Maswerte ka kasi lumaki kang mayaman. Hindi napigilan ng binata na yakapin ng mahigpit si Ana. 2 linggo ang nakalipas, balik trabaho na ulit si Ana. Abala sila sa paghahanda, may mga meetings din na sinasagawa. Chief, hanggat maaari, wag muna natin sabihin sa ibang kasamahan natin ang bawat takbang natin. Bakit naman, Ana, may problema ba? Umiling ang dalaga at saglit na nilingon ang paligid. Posible po kasing madelay na naman o mag-fail ang misyon na to. Kasi pakiramdam ko po, may mata ang sindikato sa loob ng kampo natin. Ana, malaking paratang yan, pero sige kung yun na makakabuti. Tsaka hindi ho ba kayo nagtataka na baka posibleng maulit yung ginawa ni Yula? O baka ipapapo natin kasamahan na may gustong mag-traitor sa atin? Sa tingin ko naman nagtanda na siya dahil ilang beses ko na siyang binigyan ng misyon. Tumango naman si Ana. Mauna na po ako, salamat po. Ate, kasandali lang. Kamusta na pala kayo ni Mr. Zale? Okay naman po kami, bakit po? Wala lang. Nagdadrama kasi yung manliligaw mo na nakaraan. O siya, sige na. Mag-iingat ka, Ana. Babalik ka pa sa akin, sasagutin mo pa ako. Pagpapaalala ni Zale sa kanya. Hindi napigilan ng dalaga na hampasin sa braso ang binata. Ano ka ba? Siyempre mag-iingat ako. May pamilya pa akong babalikan, no? Tsaka tigilan mo nga yung kaharutan mo. Sa sobrang pag-aalala ni Zale, nagpadala siya ng bodyguard na sasama sa misyon nila Ana. Walang kaalam-alam ang dalaga, maging ang mga kasamahan nito sa ginawa ni Zale. Mabilis ang naging kilos ni Ana at agad silang nakarating sa pier. Si Ana ang muling naging pain ng mga kapulisan. Hindi nakasuot ng uniforme si Ana. Boss, makakabili ba ako kahit isang pakete lang? Tanong ni Ana. Para sa'yo lang ba? Pwede naman. Oo, mukhang madami ang customer niyo eh. Saan niyo di-deliver, boss? Sa Karatig Isla. Marami na rin kasi naghahanap doon. Tumango si Ana sa kasumenya sa di kalayuan. Mabilis na nagkagulo ang tao sa pier. Nagkaroon na rin ng putukan ng baril dahilan para magsigawan ng mga tao. Baba ang baril! Pulis kami! Ma'am, hindi po ako kasama. Wala po ako alam sa nangyari dito. Anong wala? Hindi ba ikaw ang nagabot sa akin ng maliit na paketeng to? Nasaan yung leader? Hindi ko po alam. Tauhan lang po ako. Hindi ko pa po nakikita yung leader namin. Kaagad na nilagyan ni Ana ng poses ang kausap. Sandaling may tumawag kay Ana. Ano ba nangyayari? Ba't may mga pulis? Sigaw ng hindi makilalang tao. Ana, nandito na yung leader. Walang sinayang na oras si Ana. Mabilis siyang tumakbo pero sa kasamaang palad ay natamaan ang kanyang tuhod ng bala dahilan para matumba siya at sumigaw sa sakit. Napatingin siya sa direksyon kung saan nanggaling yon. At laking gulat niya nang makitang isang pulis ang bumaril sa kanya. Oliver? Ana! Chief! May tama si Officer Ramirez sa tuhod. Kailangan namin ng backup dito. Sigaw ni Jess sa radyo. Nang marinig yun ang malapit sa kanila na kapulisan, kaagad nilang pinalibutan si Ana para madala ito sa ambulansya. Okay lang po ba na sirain natin ang pantalon mo, ma'am? Yes! Gawin niyo lahat, please! Hindi na napigilan ni Ana na uminda ng sakit. Pansamantalang linis lang po muna magagawa natin, ma'am. Dahil kulang po ang gamit dito sa ambulansya. At saka, first aid kit lang po ang dala namin. Dadalhin na lang po namin kayo sa ospital para matanggal doon ang bala. Malalim ba ang tama? Tumango ang babaeng nurse. Yes, ma'am. Tuloy ang pagtugis ng mga pulis sa miyembro ng sindikato. Kahit gustuhin ni Ana na tumulong, hindi niya magawa dahil sa sakit na iniinda niya. Ma'am, relax lang po, malapit na po tayo. Pwede po ba akong bumalik sa pier after nito? Naku ma'am, hindi po kayo paaalisin ng doktor. Lalo na po at ganyan ang kalagayan ng tuhod nyo. Bigong napahiga si Ana sa stretcher.
Hanggang sa makarating sila sa malapit na ospital, mabilis naman siyang dinaluhan ng mga doktor at inilipat sa hospital bed. Nasaan si Officer Ramirez? Rinig na tanong ng isang lalaki habang ginagamot si Ana. Nasa bed 8 po. Okay, thank you. Mabibigat, ang yapak, ang maririnig sa buong paligid ng hallway. Nang malaman ni Zale ang nangyari kay Ana, nagkaroon siya ng takot. Hindi para sa sarili, kung hindi para sa babaeng mahal niya. Hinihingal pa ang binata na makita ang dalaga. Mabilis naman siyang nakita ng dalaga na puno ng pag-aalala. Doon niya napagtanto na sobra-sobrang pagmamahal sa kanya ng binata. Mabilis na niyakap ng binata si Ana nang makita ito at pinatakan ng halik sa ulo. Pinakiramdaman ni Ana ang kanyang sarili. Ang bilis ng pintig ng kanyang puso at hindi niya malaman ang totoong dahilan kung bakit. Kumusta ka? Okay ka lang ba? San ka pa may tama? Ano ba? Okay lang ako. Tsaka sa tuhod lang naman malayo sa bituka. You got me worried. Alam mo ba nung umalis ka kanina pakiramdam ko mawawala ka na sa akin? Sandaling umismid ang dalaga. Sus, nagdadrama ka na naman. Alin to na pagdadrama, Ana? I really care for you. Sa pag-uusap nila ay isang nurse ang sumingit sa kanila. Ma'am, okay na po. Pakilinis na lang po kapag nasa bahay na kayo. Tapos na? Di ko naramdaman. By the way, thank you, nurse. You're welcome po. Nilingon ni Ana si Zale. Paano sina Chief? Teka, nakita ko si Oliver. Siya yung bumaril sa akin. Posible ring spy siya na sindikatong yun. Nagtataka na tinignan ni Zale ang dalaga. Sino si Oliver? Tsaka huwag kang mag-alala. Mahuhuli nila yun nararamdaman ko. Paano ka naman nakakasiguro dyan sa nararamdaman mo? Sa'yo nga sigurado ako, dun pa kaya? Hinampas ni Ana si Zale dahilan para matawa ang binata. Nakita ni Ana ang ngiti ni Zale at hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Magpahinga ka muna. Ikaw anong gagawin mo? Babantayan kita. Mabilis namang nakatulog si Ana. Napahinga ng maluwag si Zale nang makitang maayos at hindi naman malala ang tama ng dalaga. Nang lubos niyang makilala at makasama si Ana, nagkaroon siya ng commitment pagdating sa pag-ibig. Hello, kumusta? Safe ba ang mga kasama ni Ana? Okay na po, nahuli na. Mission success sila. Okay, thank you. Marami pang tinawagan si Zale para sa kumpanya niya habang tulog ang dalaga. Hello, Dad. Where are you? Ang sabi ng sekretarya mo, malimit ka na lang pumunta na office mo. Yes, Dad. I'm with my girl. Babae na naman? No, Dad. I mean, kasama ko yung babaeng nililigawan ko. Something happened. Oh, do whatever you want. Basta ang trabaho mo wag mong kalilimutan. At huwag mong kalimutan ipakilala sa akin yung magiging manugang ko. Yes, Dad. Sandaling lumabas si Zale para bumili ng prutas. Pero pagbalik niya, gising na kaagad si Ana. Nagulat din ang binata nang makita ang isang ginang doon sa kwarto ng dalaga. Kayo po ba ang nanay niya? Parang namumukhaan kita. Ikaw yung naghatid sa anak ko noon, hindi ba? Nahihiyang tumango si Zale, sabay hawak sa batok. Opo. Naliligaw ka ba sa anak ko? Ngayon ko lang kasi nakikita ang anak ko na may kasamang lalaki, bukod sa kaibigan niya si Jess. Opo, nililigawan ko po ang anak niyo. Sandaling napanganga ang ina ni Ana, pero kaagad ding nakabawi. Kumusta naman ang panliligaw mo? Sinagot ka na ba? How I wish po na sana sagutin na rin po niya ako. Hindi niyo po ba ako pahihintuin sa panliligaw sa anak niyo? Ha? Ba't naman kita pahihintuin? May bala ka bang saktan ng anak ko? Tsaka gusto ko na rin niya mag-asawa para magkaapo na ako. Kasi alam mo na, nasa legal na edad na siya. Pero mas mahalaga talaga sa kanyang pagpupulis. Napangiti naman ang binata. Wala naman po. I was ready to have a commitment with your daughter po. Napatigil ang kanilang pag-uusap nang bumaling sa kanila si Ana. Kamusta ang pakiramdam mo, anak? Hindi mo naman sinabi sa akin na nasa ganito kayong sitwasyon. Tingnan mo ang nangyari sa'yo.
Okay naman po ako, ma. Masakit lang po yung tuhod ko na tinamaan ng bala. Siya nga pala, anak. Nakilala ko na yung maliligaw mo. Di mo naman sinabi sa akin na may naliligaw na pala sa'yo. Tukso ng kanyang ina. Napalingon ng dalaga sa likuran ng kanyang ina kung saan araw ng binata. At nakangiting nakatingin sa kanya. Maiwan ko muna kayo, tatawagin ko lang yung doktor. Marahan na lumapit si Zale kay Ana. Gutom ka na ba? Bumili ako ng prutas. Nakilala ko na rin ang mama mo. Kaya pala ang ganda mo kasi maganda rin si tita. Ang ganda ng ngiti mo ngayon May nalaman kasi akong kwento ng mama mo. Anong kwento yan? Gusto na raw niya magkaapo. Huwag ka maniwala kay mama. Sandaling katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Pwede ba tayo mag-usap tungkol sa ating dalawa? Hindi na itago ni Zale ang gulat sa kanya muka. Ano yun? Simula kasi nung sinabi mo naliligawan mo ko, hanggang sa mga actions mo, hetong ginagawa mo ngayon, I realized that I like you. Parang kinakain ko na yung mga sinabi ko sa sarili ko noon. Ha? Ano yung mga sinabi mo? Sabi ko sa sarili ko na hindi kita magugustuhan, as in never. Kasi I don't know, pero wala naman talaga ako interes sa lalaki Pero nung naglakas loob kang umamin sa akin, thank you for being honest with me tungkol sa nararamdaman mo sa akin. That means, sinasagot na kita. Nagliwanag naman ang mukha ng binata. Really? Agad itong lumapit sa dalaga. Thank you. Thank you so much. I love you. Makalipas ang 2 linggo, hindi pa rin makapagtrabaho si Ana dahil kailangan pa ng pahinga ng katawan niya. Araw-araw siyang binibisita ni Zale sa kanilang bahay. Date tayo? Huh? Saan naman? Ayaw mo ba dito lang tayo sa bahay para makapagpahinga ka rin? Pero nakapagpa-reserve na ako. Umirap ang dalaga sa kanya. Gagastos ka na naman ng malaki niyan eh. No need to worry about that. Nagtatrabaho ko ng maigi for our future. Future? Oo, kaya tara na. Biruin mo? After what happened, buhay pa rin ako? Of course. At nandito pa rin ako para protektahan ka. Isa pa, ikakasal pa tayo. Kailan kaya magpa-propose, no? At na rin ako maikasal eh. Naiinip ka na ba? Oo. Kaya nga tinatanong ko na sa'yo kung kailan ka magpa-propose. Alam mo bang araw-araw akong umaasa na magpa-propose ka na? Hindi naman napigilan ni Zale na kunin ang kamay ni Ana at marahan itong haplusin. Isang singsing na kumikinang ang bato ang handa ng isuot sa ring finger ni Ana. At nang maisuot yun ni Zale, ngumiti siya sa dalaga. There. Surprise! Walang yaka talaga. Kasasabi ko lang sa'yo eh. Mangiyak-ngiyak na sagot ni Ana. Siguro, mga months lang, mapapalitan na ang apelyido mo. Magiging Mrs. Castro ka na. Nakakainis ka naman eh. Marami akong naririnig na may gustong manligaw sa'yo. Ginagawa pa nila yung ginawa ko kung paano kita suyuin ah. Meron nga. O see? Kahit wala kang ginagawa, marami nagkakagusto sa'yo. Maybe because ako yung ideal girl nila? Napapikit si Zale sa hirit ni Ana. Mamahalin kita, Ana. Habang buhay. At ang magiging anak natin. Dagdag pa ng binata at hinalikan sa labi si Ana. At kahit anong tama ng baril pa ang sumubok sa pagmamahalan ni Ana at Zale, ay hindi nito masisira ang nabuong pag-iibigan ng dalawa. Kahit pa magkaibang propesyon o estado nila sa buhay, hindi ito kailanman magiging dahilan para mawakasan ang pag-ibig na walang hanggan. Handang harapin ni Zale ang anumang hamon para sa kanilang dalawa. Kahit pa ang pagtataray ng kanyang asawa at pagiging masungit nito. Mahal na mahal niya si Ana. At ganoon din ang pagmamahal ni Ana para sa kanya. At alam nilang dalawa na silang magsasama habang buhay. Sa ngayon,
sa kinabukasan, at sa pangmatagalan, mula una hanggang wakas. The End. Thank you for listening to our wonderful stories daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.